Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading ngayong April 29 to May 5, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Virgo, let's see. Overall energy, o yung mga Virgo dyan, no? Masaya. Meron kayong fulfillment ngayon. Yung iba pwedeng may mga parties na pupuntahan, pagsasalo-salo, mag-host kayo ng event, or masaya kayo ngayon kasi nakapagbakasyon na kayo finally. So ngayon gusto nyo lang na i-enjoy yung happiness na meron kayo ngayon, yung fulfillment na meron kayo ngayon. Maaring meron kayong wish na matutupad ngayong week na ito. Ayan, so i-claim nyo na yan. Let's see your challenge. Your challenge is the Strength card. So maaring may mga bagay na nagdadalawang isip kang gawin kasi hindi ka sigurado or hindi ka nagtitiwala sa kakayanan mo, no? Minsan kasi nawawalan tayo ng confidence sa ating sarili na gawin yung mga gusto nating gawin. Maari kasing, may mga taong pumipigil sa atin or minsan feeling natin hindi pa tayo ready. Pero yung lakas na yan, nanggagaling yan sa'yo. So, ikaw na yan. Ikaw yung mag-e-enhance ng confidence mo. Let's see your opportunity. Uy, 4 of Wands. As an opportunity, this is a positive energy, no? Merong celebration. Maraming parties. I don't know, maaring kayo ay medyo magiging gala ngayong week na to. Like, pupunta sa iba't ibang lugar. Meeting new people. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa family reunion. You have the opportunity to meet your family members, lalo na kung magkakahiwalay kayo ngayon, or friends ninyo. Some of you, meron kayong achievement. Isa yan sa reason kaya kayo nagse-celebrate dahil meron kayong na-achieve. Tignan natin kung ano yung achievement na yan, in what area. 4th house, sa family. Pwedeng ayun nga, nagsama-sama ang magpapamilya na matagal na hindi nakikita. Yung iba naman may nabiling bahay or lilipat ng bahay, mas maganda, nakabili ng lupa, properties, ganyan. Let's see your blessing. The Empress, ang ganda ng blessing ninyo. This is abundance, creativity. This is also about enhancing your looks, no? Pag-improve ng iyong physical appearance. Halimbawa, gustong-gusto mo na magpagupit, magpaayos ng kilay, magpa-rhinoplasty, or anything that will make you feel confident, no? Kaya nga ang challenge nyo is yung confidence ninyo. Now, the blessing is, maayos nyo yung insecurities ninyo sa pamamagitan ng pag-i-improve ng inyong sarili. So, kumbaga, kayo rin mismo yung gagawa ng paraan. Some of you naman, maaring ang celebration dito is baby, no? Maaring merong magkaka-baby sa family, tas masayang-masaya kayo kasi matagal nyo nang hinihintay. So, maraming excited for a new baby. Let's see your other messages. Here and now. Ayan. So, ang focus mo ngayon, yung present moment. Yung past, natutunan mo na yung lessons doon. And yung future, of course, hindi yan promise, no? So, you are enjoying the present moment. Chop wood. So, some of you, maaring magiging very busy about the task. Maaring magpo-focus rin kayo sa paglilinis ng bahay, lalo na kung may nabili kayong bagong bahay or nagpapa-renovate kayo. So, syempre, medyo makalat, no, ang renovation. But, after that, maraming kailangang ayusin, linisin.
Maaaring may mga i-organize ka rin. Mga task na matagal mo nang dapat ginawa. Maaaring ngayon, magkakaroon ka na ng oras at panahon. Deep knowing. Wow. So, some of you, this is about your instinct, your intuition, your knowledge. You are spiritually guided, no? Sa mga decisions ninyo. Lalo na kung ito'y nangangailangan ng ng matinding pag-aaral. I also see you having spiritual awakening. Maaring marami kang natutuklasan tungkol sa iyong belief system, yung mga paniniwala mo. Tignan natin yung iyong money, career, finances. 5 of Swords. Maraming competition around you. Pwedeng sa trabaho, no? Minsan ganyan talaga, may kompetensya, pagalingan, sino yung mas mapapansin ng boss. Kasi syempre, pag napansin ng boss, mas kilala, mas madaling ma-promote. Oo. Or maaring sa industriya na kinabibilangan mo, medyo tight yung competition. That's why you have to be careful dun sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Kasi yung iba dyan, maaring kakaibiganin ka para lang malaman yung techniques mo or yung kahinaan mo. And eventually, they will use it against you. Gagamitin yan laban sa'yo. Oh, 'di ba? 3 of Swords. Oh my God. Yung iba sa inyo, Virgo, maaring may makakaaway kayo sa trabaho or makakasamaan ng loob. Pwedeng may betrayal. Ito yung pwedeng nagkakalat ng hindi magagandang information about you or hindi totoong information about you para masiraan ka. Sisiraan ka sa iba. Mga tawag dyan, mga gossiper. Mga marites, ganyan. Some of you naman, pwedeng meron kayong mga nagawa na hindi naging successful sa career, sa business. Oo. Pero kasi part naman yan ng growth natin. At meron ka raw plano na kailangan mo ng isa katuparan. Maybe that's the reason why hindi nag-work yung dati mong plano. Kasi meron kang dapat mas bigyan ng attention. Tingnan mo, watch out. O, mag-ingat ka daw. Be careful who you deal with your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. O, ayan, mag-ingat sa mga ka-deal mo sa pera. Baka mag-take advantage sa'yo. Mas-scam. So, ngayon, ang hirap na rin kasi ngayon magtiwala, no? Sa mga investments. Doon lang sa mga legit talaga. I-check nyo talaga muna. And even sa career talaga, like what I mentioned kanina, medyo maging maingat sa mga pagsasabihan mo ng sikreto mo or kung ano-ano pang importanteng information about you sa trabaho kasi baka gamitin yan laban sa'yo. So, sa relationship, you have the Sun and the Hanged Man. Okay. So, yung iba sa inyo, masaya kayo sa situation nyo. May relasyon man kayo o wala. No? Single man kayo or taken na. You are happy. And also, iniisip mo ngayon kung, lalo na yung mga single, I think iniisip nyo ngayon kung kailangan nyo pa bang pumasok sa isang relationship. Oo. But if you are in a relationship, yung iba naman parang pinag-iisipan nyo na kung kontento na ba kayo sa situation na meron kayo. Kasi yung iba hindi na kayo sure. Diba? Dalawang energy to nakikita ko eh. Some of you, you are looking for a person na magmamahal sa'yo ng totoo. Pero mukhang yung iba, hindi nyo nakikita or hindi nyo na-experience sa person that you are dealing with. Kaya yung iba, maaring mag-e-end ang relationship. Let's see what else. Attend to the details. Yeah, so this is being more detail-oriented, no? Oo. Like, for example, meron kang kailangang pirmahang kontrata. Pay attention dun sa mga information na pinipirmahan mo. Basahin mong maigi. Your hard work is paying off. Ayan. Don't worry, Virgo. Lahat ng mga pinaghirapan mo,
may re-reward ka niyan, no? Makukuha mo rin yung resulta na gusto mo. Ipagpatuloy mo lang. And then, cool your emotions. Huwag ka masyado magpapa-apekto sa iyong emosyon. Of course, i-acknowledge mo yung nararamdaman mo, pero huwag magpadalos-dalos sa action dahil lang sa extreme emotions, like extreme na galit, extreme na masaya, kasi minsan yung nagiging decision natin, pinagsisisihan natin after. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!